Masaklap ang ginawa ng B-League team na ito kay Gilas player Jamie Malonzo. Halos hindi na palaruin. Nasayang nga lang ba ang sakripisyo niya sa Hinebra? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Aside sa ating mga overseas hoopers mula sa KBL ng Korea ay kanya-kanyang pakitang gilas din ang ilan nating mga Pinoy hoopers sa B-League ng Japan. Si Lebron Lopez ay nagtala ng 7 points kontra sa team ni Kiefer na Yokohama B-Core, habang si Kiefer naman ay kumamada ng 18 points laban naman sa mga ito. Si Dwight Ramos ay kumamada ng 7 points kontra naman sa kupunan ng Dragonflies, habang si AJ Edu ay may 6 points kontra sa kupunan ng Iba Rocky Robots. Hanggang sa ngayon naman ay hindi pa lumalaro ang ating pambato na si Kai Soto para sa kanyang kupunan na Koshigaya Alpas, pero ang good thing ay support ito every game ng kanyang team. Nasa tamang time frame pa naman si Kai kung pagbabasehan natin ay yung mga recent reports according sa status nito na October ito makakabalik sa laro o di naman kaya sa Nobyembre. At since seryosong injury ito ay much better na mas mahabang panahon sa pagpapagaling. At kung halos lahat ng ating mga Asian imports sa B-League ng Japan ay nagpakita ng maayos-ayos na performance last weekend games nila at nabigyan ng mga magagandang minuto sa laro, ay meron naman tayong isang kababayan na masasabi nating masaklap ang pinagdadaanan ngayon sa kanyang B-League Ball Club despite na healthy ito at party pa ito ng ating national team. Well, ito nga'y walang iba kundi ang 6'7" forward na si Jamie Malonzo. Isa sa masasabi nating mahusay na malalaro si Malonzo ng ating national team. Maliban sa tangan nitong mataas na athleticism na nagagamit niya sa mga iba't ibang opensiba inside the paint, ay may tangan din itong underrated shooting. Syempre, dagdag pa natin dyan ay ang dalang hustle nito sa laro. Kaso nga lang ay may mga bagay ngayon na tila nagbibigay ng malaking pagsubok sa mahusay na player na ito ng Gilas. Suportahan ang inyong paboritong team sa PBA, NBA at MPBL o kahit pa nga sa mga overseas league. Full details sa comment section. Dahil as of now ay tila kulelat ang mga figures at physical na tulong ni Jamie sa kanyang kupunan. Dahil sa ngayon ay nag-average lang si Malonzo ng 5.2 minutes playing time sa Kyoto Hanarys. Masaklap ito para sa isang Asian import. At again, uulitin ko na healthy si Malonzo at tandaan na malalaro ito ng ating national team. Pero bakit nga ba't anong nangyari? Well, sa recent game nila ay 0 minutes at 0.1 seconds lang ito'y pinasok sa game. Grabe yon, hindi ba? Sabi nga nila ay record nga ang nagawang ito ni Jamie Malonzo. Marahil may ilang mga factors kung bakit nangyayari ito kay Malonzo. Ang una ay posibleng hindi magandang ipinapakita nito na sensayo para sa team ng Kyoto, o di naman kaya ay baka nasasapawan ito ng mga world imports nila. At last, ang forward position ay isa sa mga danger position para sa mga Asian imports dahil nga position talaga ito ng mga world imports. Same thing sa nangyari kay Carl Tamayo na lumipat na lang ng KBL ng Korea dahil nga tila manipes sa mga minuto nito sa team ng Ryokyu Golden Kings at walang sapat na mga plays. Dahil dito ay nasayang nga lang bang naging sakripisyo ni Malonzo para ipalit sa B-League ang PBA at dati nitong team na Barangay Hinebra, na kung iisipin ay nasama din sa sakripisyong ito ay ang maganda sanang mga minuto niya sa ating national team. Hindi rin siya pa pwedeng mag-back out sa Japan at bumalik na lang sa PBA dahil nga sa pagkakaalam ko ay kasama siya sa 3-year ban ng PBA sa mga lumipat na mga players. Kayo mga ka-hoops, anong opinion nyo ukol dito?